lunch time. Kain po tayo. Pinaligaw po yung aso ko. Ito po. Fried rice. Isang chorizo. Itlog. Ginisa. Sibuyas. Yan. Itlog, sibuyas. Sarap. Bigay ng Diyos. Okay, ito po yung pagkain ko. Ang anak ni Haring David ay nagpatayo ng unang templo sa Israel. Kilala siya hindi na lamang dahil sa kanyang ari-arian, tuneto-niladang mga ginto, libo-libo mga hayop at mga barko. Kilala din si Haring Solomon sa pagkakaroon ng 700 asawa at 300 mga kalaguyo. Isa sa pinakamatalinong hari sa buong mundo na ang mga hari at reyna na nagmumula sa iba't ibang mga bansa ay humihingi pa ng payo dito upang bigyang liwanag ang kanilang mga katanungan na hindi maaro ng kanilang kaisipan. Nakamamanghang salaysay mula sa Biblia, subalit wala nga bang matibay na pruweba na totoo si Haring Solomon. Gaano kayaman si Haring Solomon? Mula nang maging hari sa kalupaan si Solomon, taon-taon ay nakakatanggap ito ng mga 25 toneladang ginto, bukod pa doon sa nagiging kabayaran sa kanya ng mga hari ng Arabia at buwis ng mga daan-daang mga ngalakal sa lupain. Nagregalo din ng mga 5 toneladang ginto ang reyna ng Sheba noong ito ay humingi ng tulong sa hari. Mayroon itong mga barko na kada 3 taon ay nag-uuwi ng mga ginto at ilan pang mga mamahaling bagay mula sa ibang lupain. Dahil sa dami ng pag-aaring ginto ni Solomon, ang kanyang mga kasangkapan sa kaharian kasama na ang trono, mga nakapaligid na estatwang leon ay pawang mga yari sa ginto. Pag-aari ng ilang mga labiwang mga subang katangyari ng nagigili ay hindi mama mula at isibong mga awit kung kaya kahit na ang mga pinuno mula sa ibang mga nasyon ay naglalakbay ng maraming araw, linggo at buwan, marating lamang ang kaharian ng tanyag na hari. Gaman ang ama nito na si Haring David ang unang nagmungkit sa paggawa ng kauna-unahang templo sa bansa. Solomon ang mulang magayo nito sa ikat ng kanyang puno sa lupain. Kasama sa mga trabahador ay ang 3,000 malakihan, 70,000 dayuhang manggagawa, 80,000 mga tagaputol ng kahoy, mahigit sa 500 mga foreman at mahigit sa 3,000 mga katulong. Ginamit ang pinakamagandang klase ng ginto, pilak, kahoy, na mula sa Lebanon bilang mga materyales. Ang mga silid sa templo at mga sahig ay gawa sa kahoy na juniper. Ang mga dingding at kisame ay tinubog sa purong ginto. Ang pintuan na gawa din sa juniper na nakabalot din sa gintong palara. 2 napakalaking estatwang kerubin na gawa sa kahoy ay binalot din sa purong gintong palara at sa ilalim nito matatagpuan ang Ark of Covenant. Toneto-niladang ginto ang tinunaw para sa templo na sa kasalukuyan ay nagkakahalaga sa 2 trilyong piso. Kaya masasabi na si Haring Solomon ay isa sa pinakatanyag na tao sa kasaysayan ng bansang Israel. Gayunpaman, marami ang mga nagsasabi na ang kwento tungkol kay Haring Solomon ay hindi totoo sapagkat wala umunong matibay na ebidensya bukod sa Biblia na nagkaroon ng kaharian sa Israel noong mga panahong iyon hanggang sa natagpuan ang 6 na selyo sa lupain ng Timog Israel. Ayon sa Huffington Post, ang natagpuang mga selyo sa bansa ay umuugnay sa panahon ni Haring Solomon. Ang grupo mula sa Universidad ng Mississippi sa Estados Unidos ang nakahukay nito malapit sa Gaza. Ayon sa kanilang hula, ang 6 na artifacts ay ebidensya na may gobyernong namamahala sa lugar noong mga taong 10th century BC, ang taon na walang pamahalaan sa bansa kundi ang kaharian ni Solomon. Sinabi din ng mga archaeologists na nahukay ang mga ito sa lugar kung saan ay naging sentro ng politika at mga elitista noong unang panahon. Batid sa pag-aaral, ang resulta ng carbon dating ay tugma sa panahon ni Haring Solomon. Nagsimula ang paghukay sa lugar upang mapag-aralan ang kasaysayan ng mga Huda
at ng mga Pilistya, kung paano nagkahiwalay ang dalawa at kung anong klase ng politika ang mayroon sa lupain noon. Kaya ang pagkakatagpo sa mga selyo ay isa lamang aksidente na labis na ikinamangha ng mga archaeologists dahil walang ibang kaganapan sa politika noon kundi sa kaharian ng matalinong hari. Ang ulat naman mula sa Sign News na ang mga selyo ay nagmumungkahi na totoo si Haring Solomon. Ang selyo ay ginamit upang markahan ng isang dokumento kung kanino ito nagmula o kung sino ang nagpahayag nito. Ayon din sa ulat, ang mga nahukay ay mula pa sa panahon ng Iron Age o 10th century BC. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay pinagtatalunan pa rin na hanggang sa kasalukuyan ang mga nahukay. Ayon sa mga naghihinala, bagamat ang mga natagpuan ay mula sa panahon ng 10th century, hindi daw totoong ito ay mga ebidensya na namuhay at namuno ang matalinghagang hari na si Solomon noong panahon iyon. Dahil posible umano na ang mga selyo ay dinala lamang sa Israel mula sa ibang kaharian. Subalit ang sagot ng Science Daily na ang natagpuan ay sumusuporta na totoong nabuhay si Haring Solomon dahil sinabi ng direktor sa paghukay ng Universidad sa Wisconsin Magazine na hindi na lamang mga selyo ang natagpuan ang nagmula sa 10th century, kundi ang buong lupain dahil umano ang mga paso at iba pang mga artifacts ay mula din sa 10th century BC. At ang mismong lupa na ginamitan ng mga makabagong instrumento ay napag-alamang tugma sa panahon ni Solomon. Kung kaya marami ang nagsasabi na bukod sa Biblia, mayroong ibang mga pruweba na nagpapatotoo sa buhay ni Haring Solomon. Isa sa pinakamayaman at pinakamatalinong tao sa buong mundo noong ito'y nabubuhay pa, kung saan ang mga hari at reyna ay humihingi ng payo upang bigyang liwanag ang mga tanong na hindi maaarok ng kanilang pag-iisip. Nakamamanghang salaysay sa Biblia na ayon sa marami ay pinatutunayan ng 6 na selyo. Ito nga ba ang pruweba hinggil sa buhay ni Haring Solomon? Travel, hotels, leisure. Get it today. The stories of the Bible are some of the most incredible tales in human history. Tales of right and wrong, good versus evil. But how did these stories originate? I'm curious to know ng Diyos. where these cultural Ayon sa ripples Mateo began. 6. Because regardless of your Maybe. belief, they're important. Because they've shaped the lives of billions. Ito sa pinagmumulan ng ba? I look at the world in a unique way, or the ancient world from space. Using 21st century technology to strip away the Earth as never before. To expose secrets buried for centuries. And reveal lost cities and ancient cataclysms. Bigay ng Diyos ayon sa Mateo 6:9, manami na sa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw.
Kahit hindi tayo humingi ng kanin, pagkain na araw-araw, binibigyan tayo ng Diyos. Bakit? Eh, araw-araw, ang daming pagkain eh. Sa sobrang pagkain nga, nabubulok yung iba, tinatapon eh. I've come to Jordan, in the Middle East. Oh, di One ba? of the most epic landscapes on earth. Alone! The Holy Lands. Incredible. South Arabia, East, Iraq, and to the north. Where Meron God is good. I'm here to investigate one of the most terrifying Oh, sige po. stories. Ito na nga, makulit. Sodom and Gomorrah. Makulit. Two cities Kinukulit ako. supposedly wiped off the face of the Kinukulit earth ako. Oh. by the wrath of God. Ito, Story kumain. begins Isa named na. Abraham. Goes with his Kime nephew, a guy named Lot, looking for what they believe their God had promised them as a home. Kime pa. The problem was they split up. And Lot makes a bad call when he decides to settle on the fertile plains near a city called Sodom. At war with its neighbors Yun isa nangangalabit. and condemned Makulit. from above. Dito ka kasi. That is when things get hot. Lot is warned. Sige, hanggang dito God na is po. going to destroy the town. They have to flee without looking back. Magulo.